I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Shoutout sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Loyalists and supporters at sa mga Pilipino sa buong daigdig. Naku mga best, gusto nyo yung news ngayon na nakakasyak? Well, ihahatid po sa inyo yan ng GMA News 24 oras. Nako, magugulat kayo dito mga kababayan. Kaya pala, gusto nilang patalsikin si Pangulong Marcos Jr. Gusto nila paupiin yung babae na wala namang alam. Bakit? Kasi guys, mayroon pala silang ginawang hindi maganda. Sino ba talaga ang nasa likuran ng Pogo? Bakit naman talagang malakas ang loob nila nag-operate dito? Kasi yun naman ang sabi ni Digong, di ba? Gawing legalize ang Pogo. Yun nangyari nga. Sabi niya maganda daw ang Pogo. Maganda nga talaga. Ito po ang resulta ng Pogo na sinasabi niyang maganda. May tinotorture nila, mga scamming, mga illegal na gawain. Marami, guys. Alam nyo na yan sa balita. So, dahil dito mga bes, para kumpleto Ricardo, panuorin nyo guys yung balita ng 24 oras. GMA News, courtesy nila yun. Eto na. Emil, ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng appointment papers ng isang dating tauhan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang nakita sa loob ng ni-raid na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng mga otoridad, Emil, nakapagtataka yan. Sagot naman ni Roque, wag daw itong haluan ng malisya. Talaga lang Grabe walang malisya talaga Puwersahang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub compound na ito na pugad daw ng mga iligal na aktibidad. Sa Security Office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa ni-raid na compound. Hala. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasorpresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe Oktubre nung nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko talaga po lang? kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Sa Pogo? Baka nakitira po siguro dyan. Palusot talaga. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Grabe. Meron ding natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Walaan nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap, ransom, human trafficking at murder. Natapos na ngayong araw ang paghahalughog sa lahat ng 46 buildings sa loob ng compound na ito pero mananatili pa rin naka-lockdown at babantayan ang compound. Ang isa sa mga posibleng susunod na mangyayari ay pagsasampa ng forfeiture case para raw mapasa kamay na ng gobyerno ang buong compound. Emil. So yun guys,
Narinig nyo? Ang sinabi ng GMA News, 24 oras. Ano ang kapalagayan nyo? Ngayon, alam na this. Alam na pala natin kung bakit sila atat na atat paupuin si Garutay. Yun pala ang dahilan. Ngayon, unti-unti nyo na nakikita yung kasagutan kung bakit, anong dahilan na gusto nilang pababain si Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Gusto nila ipalit yan si Garutay. 'Di ba? Ano ngayon? Kasi gusto nilang paupuin dahil para mapagtakpan yung mga ginagawa nilang katarantaduhan sa Pilipinas. Yan ngayon ang resulta. 'Di ba? Ngayon nakikita na natin unti-unti kung sino ang nasa likuran. Tapos involved pa yung mayor dyan. Dyan sa Purak, Pampanga. Dyan sa Purak, Pugo. 'Di ba? Biro nyo, mga bes. Nagkanda na ngayon, guys. Nagkanda, naglabasa ng mga anomalya itong mga nakaraang admin. Paano ba naman? Sabi ni Digong kasi, illegalize yung Pugo. Ano nangyari? Nilegalize nga. Pinasok ang Pugo sa Pilipinas. 'Di ba? Na yung Pugo na yan pala, ay grabe ang tindi. Parang siguro for me, guys, masasabi ko parang mamamatay tao yata ang mga tao diyan. It's my own kaisipan lamang. Kasi bakit? Nakikita ko mga tinutorture yung mga yung mga kapwa nilang Chinese. My goodness, guys. Hindi nyo ba nakita 'yun? Kawawa, tapos pinusasan pa siya sa loob. Kung hindi pa dumating yung mga yung mga autoridad, guys, hindi na sana isalba siguro. Grabe yung mga pasa niya kaya. Tapos makikita mo yung mga dyan sa Pampanga na dyan sa Purak, yung Pugo dyan sa Purak. Ay, grabe yung tindi, mga bes, mas malala. Yan na nga, nasangkot ang dating gabinete ni Digong. Permado niya pa. Appointment letters yun. What the heck? Ang lakas loob niya kung makapanira sa Pangulong Marcos Jr. Kung pagbibintangan niya. Kung ano yung pinagsasabi niya. Tapos wala na siya maibintang. Ibinabalik niya yung ill-gotten wealth. Kung ano-ano. Puro kontra. Kasi makita niyo, maka-China ang dating Di ba? Kontra sila sa US. Gusto nila sa sa Chekwa. Ano nangyari ngayon? Natutuklasan sa Pugo, mga kababayan, ang uniform ng mga sundalo ng China. Saan kayo makikita? Kaya yun, very alarming sa Pilipinas. Hindi natin pala alam na napasukan na pala tayo ng mga aliens. Hindi pala natin alam. Hindi na natin pala alam na pag-aari na pala nila ang Pilipinas. Bininta na pala tayo. 'Di ba? Sabi ni Digong, yung Pugo, maganda do ang Pugo. Ay, ganun ba yun? Ay, bakit na nangyari? Ang daming scamming. Mga, kung ano-ano natutuklasan sila sa loob. May pang-torture. Ay, grabe. Nakakakilabot talaga. Di ba? Yan. Lalo na yung isang mayor dyan sa si Mayor Alice Go. Ano nangyari, guys? Suspended 6 months. Pero dahil marami silang natuklasan tungkol sa kanya, sabi ko sa inyo, 100% hindi na makakabalik yan sa pagka-mayor. Diretso na yan. Mark my word. Wala na As in, wala na. Tuloy-tuloy yan, mga kababayan. Kasi, mayroong bagong news ngayon na talagang may mabigat na kaso na isasampalaban sa kanya. Nako. Yung guys, yung POCC, Presidential Organized Anti-Crime ba yun? Yun na yun, mga besa. PAOK, ika nga ang tawag doon. Correct me if I'm wrong, okay? So, dahil dito, mga kababayan, malinaw siguro sa atin, yung mga tao na ito, i-connect nyo yung dot. Kaya pala, gusto nilang pabagsakin si Pangulong Marcos Jr. Nandyan na yung pagdidistab. Di ba? Nandyan yung mga rally na, akala mo naman, may pinaglaban sila. Kahit wala, nagrarally sila. Puro mura. 'Di ba? Pangbabanat kay Pangulong Marcos Jr. Pangpapahiya, pangbabastos. Hindi lang yung dating pangulo, pati yung mga anak niya. See? Yung isa naman comment,
O yung mga alipores, yung mga abogado na tumayo dyan, aba, kung makapagsalita, ang lilinis. O, yun pala may tinatago na kahindik-hindik na hindi maganda. O, see? Kapwa mo, Pilipino, siya mismo ang magbabitrayal sa'yo. O, tingnan nyo. O, sabi nyo, magkakaroon na ng gulo. Dahil dito sa sa ginawa ni Pangulong Marcos Jr., makikisanib persa sa EDCA, sa US. Alam nyo, utak nila pulbura. Kasi wala naman talagang gera eh. Hindi sila mag-create ng gera yan sa Western Philippines. Although mayroong mga secret dyan o pangaharas. Hindi yan. Basta-basta mag-create ng gulo. Alam nyo kung saan ang mayroong totoong gulo, gera? Dito mismo sa loob ng Pilipinas. Di ba? Bakit? Mismo kapwa mo Pilipino, ibibintakan niya. Mismo kapwa Pilipino mo, ibibintan niya ang sarili niyang bansa. Dito ang totoong gulo. Wala sa labas. Kasi sila mismo eh. Di ba? Anong ginawa nila? Pinapapasok nila itong pugo na ito. Ano ba ang ibig sabihin ng pugo nito? Yan, lumalabas ang katotohanan ngayon. Ano bang talagang totoong nasa loob niyan? Yun, nakikita niyo sa mga news. Pagtutorture, pag-i-scam, illegal, walang sapat na papilis, nag-ooperate dito. Saan kayo makakita niyan? Yan ang totoong gulo. Dito ang gera sa loob ng Pilipinas, mismo kapwa mo Pilipino. Walang mga kakwenta-kwenta yung mga klaseng taong ganyan. Walang pagpapahalaga sa kanilang bansa. Pwede nilang ipagkanulo sa ibang bansa. Pwede nilang ibinta sa ibang bansa. Buti pa si Pangulong Marcos Jr., pinaglaban niya. Pinananawagan niya sa buong mundo na walang sino man mga banyaga na makaangkin kahit square inch lang ng pag-aari ng Pilipinas. Handa niyang ipaglabang hanggang sa dulo. Di ba pinapalakpakan siya ng mga tao? Yun ang totoong may bayag. Di ba? Ganun dapat ang isang pinuno. Ipaglalaban mo sa harapan ng buong mundo. Pero yung isa, wala. Gusto niya pa nga gagawin probinsya ng China ang Pilipinas eh. See? Hindi sila sang-ayon. Sa foreign policy ni Pangulong Marcos Jr., nagkikreate daw ng gera. What? Walang nagkikreate ng gera. Mismo kapwa mo Pilipino ang naggigera sa'yo. Ayan, ano nangyari ngayon sa Pugo? Ano nangyari sa Pugo ngayon? Ayan, ang kalalabasan. See? Tapos nakita natin ngayon, mismo dating gabinete ni Digong ang sangkot. Nakaperma kamo. Hindi kinaloka. Very questionable yan, guys. So, magkakaroon ng hearing talaga yan. Dapat questionin yan, imbestigahin. Siyempre, abogado din yun, madaming palusot yun, pero kailangan magiging magaling din ang counterpart niyan. Para nang sa ganun, makita natin yung mga nasasangkot dyan sa mga pugo na yan, dapat makulong. Pero wag kayo guys lahat yan isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. Sabi nila, walang kwenta daw itong administrasyon ni Marcos. Wala daw kwenta kasi alam niyo kung bakit? Ang gusto ng mga salot na ito, gusto nila paboran sila ni Pangulong Marcos Jr., i-absuelto sila. Ang gusto nila, ipagtatanggol sila ni Pangulong Marcos Jr. kahit mayroon silang pagkakasala. Hoy, excuse me. Hindi po yan pwede sa Marcos administration. Ang batas ngayon patas. Pinapairal ang batas ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kahit sino ka, walang pwedeng pabor-pabor dyan. Tingnan nyo, yung mga mayor ngayon, ibang mayor. Di ba? Suspende yung iba. Mayor ng Cebu City. Di ba? Suspende. Saan kayo makakita niyan? Yung gobernador yata sa Davao, suspende. Si Johabi ba yun? Dahil kagagawan nyo din. Kung matino kayong mga politisan, hindi kayo magkaganyan. Tulad ni Mayor Go, suspende. Bakit? Matindi ang pagkakasangkutan nito. Baka susunod yung mayor ng Purak. Kasi ang sabi nga, correct me if I'm wrong, ay binigyan yata ng permit para makapag-operate ang pugo dyan.
Kaya nalalagay ngayon, kumbaga, nagba-viral siya ngayon. Talking of the town ang pangalan niya. Ayan na. Tapos, mayroon pa isang mataas dating opisyal na sangkot din. Tapos mayroon pa, parang senador yata ngayon. Agay, patay tayo dito. Kaya mga kababayan, sa susunod na eleksyon, alam nyo na kung sino ang dapat nating iboboto. Tayo po ang makakapagligtas sa bansang Pilipinas at sa si Pangulong Marcos Jr. Sa pamamagitan ng boto natin, huwag natin iboto ang mga nasasangkot sa mga dating mga past admin na walang ginawa kundi ewan ko. Di ba? Ngayon lang guys, lumalabas na ang mga baho ng mga nakaraan tulad ng Farmally. Alam nyo magkano ang nawala? 11 billion. Sabi ni dating Senator Gordon. Diyan sa pandemic na yan. Nanluluko pala tayo. See? Ano nangyari? Nawalang 11 billion. Nasaan napunta? Yan. Sinabi po yan ni dating Senator Gordon. Kasi nagkaroon ng imbestiga yan eh. Hindi lang talaga nila masawata yung ang sangkot diyan kasi presidente po guys ang diyan ang kaibigan nung ang talagang nagmamanage diyan sa mga yan, yung mga supply na yan. Yung Mr. Yang na yan. Ayun. See? Hindi lang yan. Ngayon lang lumabas ang mga baho nila tungkol diyan sa secret deal. See? Sinuko niya ang Ayungin Short sa China. Sinabi ni dating Chief Justice Carpio. Sa kayo makikita niyan? Tingnan nyo ang nangyayari sa war on drugs. Akala natin 7K plus lang. Hindi pala. 20K plus ang namatay. Inamin niya din naman yun. Yun lang daw ang pagkakamali niya. Biro nyo. Abogadong tao, hindi niya alam ang gagawin niya. See? Kaya nga, maging maingat tayo na pipiliin natin ang isang presidente. Kasi dapat ang presidente, in general lahat, yung kaalaman niya. Tulad ni Pangulong Marcos Jr., magaling mamuno. Si Digong nang nagsabi niya Sabi niya kung mayroon mang pinakamagaling na Pangulo, maghanap kayo ng isang Marcos. Ayan, dumating na nga. Pinakamagaling, baka mas magaling sa ama niya. Ngayon, todo batikos naman ito si Digong. Siguro naungusan sa liber ng pamumuno, kaya ganun. Di ba? So yun, ang aking masasabi diyan, mga kababayan. Connect the dots, unti-unti na malalaman kung sino ang mga tao na sa likuran nito. Well, kayo guys, anong masasabi nyo? Ako? Ang masasabi ko, nasabi ko na. Tsaka isa pa guys, magiging maingat tayo. Bakit? Baka paggising natin, hindi na sa atin ng Pilipinas. Yan ang pakatandaan nyo. Napapaligiran tayo ng mga salot sa lipunan. Kasi pinasok nila dito yung pugo na yan. Di ba nakita nila may mga uniform ng China na sundalo. Marami guys. Panoorin nyo sa mga news. Kasi talagang viral yan. So yun mga kababayan, yan lang po ako masasabi. I really hope na yung pugo na ito maban. Na yun lang ang hihintay natin ngayon. Yung magsalita ang Pangulo na tanggalin ang pugo sa buong Pilipinas. Automatic yan. Tanggal lahat yan. Siya po ang higit may karapatan na magpapasara dyan sa pugo na yan. Walang iba kundi ang punong hekutibo, ang Pangulong Marcos Jr. Isang salita niya lang. Wala yan, sarado lahat. Kaya abangan po natin, no? Kasi maraming mambabatas na isinusulong na ipatigil or isara na or tanggalin na ang pugo sa Pilipinas. For me, I agree. I agree. Kasi ang pinoprotektahan natin dito mga kababayan, yung ating national security. Yan ang dapat nating protektahan. Tandaan nyo yan. Ingat tayo sa pagboboto. Kung sino yung i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., doon po tayo. Pag may iba, wag na. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.